Hoy Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, ka-coffee. Sumagot na po itong si Bato de la Rosa patungkol po sa parinig sa kanila ni PBBM. Kasi kung inyong matatandaan, di ba dyan sa Ilocos, basag na basag itong kampo ni Digong itong grupo nila Bato dyan sa Tukhang na yan at yung korupsyon dyan sa Farmally. At napakarami pa pong mga sinasabi ni PBBM. Remember ha, ito po yung mga factual, may mga ebidensya po itong sinasabi ni PBBM. Abay, nasaktan po si Bato dyan. Kanina sumagot siya, ka-coffee, at ang sinasabi niya, unwarranted daw po yan. Hindi niya nagustuhan, uncalled for. Yan ang kanyang termino dito sa sinabi daw po ni PBBM. At ang sabi niya, proud pa siya na nabahira ng dugo ang kanyang kamay. Dahil daw po dugo yun ng mga masasamang tao. Wow! Aba, insulto yan, ka-coffee, doon sa mga inosenteng bata na natsugi na sinasabi ni Bato ay collateral damage yan. Aba, hindi po yan katanggap-tanggap. Pero sinasabi ni Bato, proud pa siya, basta nabahira ng dugo yung kamay ko, pero yung dugo naman yan ng masasamang tao. Sir, doon sa 30 mil na chinugi ninyo, dyan sa Tukhang ninyo, na malinaw naman na hindi effective, marami dyan ay mga bata, marami dyan mga minor de edad, marami dyan mga estudyante, marami dyan na damay lang, marami dyan ay hindi nabigyan ng due process, marami dyan tinaniman lang ng ebidensya. Tapos sasabihin niya na galing naman daw sa masasamang tao yung mga dugo na yan, kaya okay lang sa kanya na mabahiran siya ng dugo. Aba, grabe rin itong si Bato. Oo, ka-coffee Ano, dihado na? Mukhang madedihado na ito si Bato Kaya kinakailangan niya mag-ingay kinakailangan niyang dumikit talaga kay PBBM dito at kailangan niyang sagutin itong mga sinasabi sa kanila ni PBBM. Kaugnay niyan, ka-coffee, kasi parang ang sinasabi ng mga DDS, umiiyak yung mga DDS parang nagiging ano daw yung nagiging style daw po ng alyansa ay nagiging dirty tactics daw po yan, no? Ibig sabihin, sinisiraan daw po yung kabilang kampo. Nilinaw yan, ka-coffee, ng mga senatorial aspirants sa ilalim ng alyansa na hindi naninira si PBBM, kundi factual, ka-coffee. Yung mga pinagsasasabi ng presidente, factual po yan at may mga ebidensya pong kasama yan. Hindi naninira. Kasi ang argumento nila yan, umiiyak sila, bakit si PBBM naninira? Isa, 1 point. Ano yun? Kayo lang ang pwedeng manira if ever man naninira si presidente? Kayo lang ang pwedeng magbira ng magbira? Kayo lang ang pwedeng gumawa ng kung ano-ano mga kwento? Hindi pa yan hindi pa yan totoo na gumagawa ng kwento itong si PBBM dahil may mga ebidensya yan. If ever worst case scenario, sige, sabihin natin na naninira. Ano yan? Takot kayo sa sarili ninyong multo at nagagalit kayo ngayon dahil sinisiraan daw kayo. Ay, karma is real, ka-coffee. Bumabalik sa inyo yan ngayon. Kinakarma na kayo sa ginagawa ninyo ngayon. Tapos ngayon, ginawa ni PBBM yan, magagalit kayo kay PBBM. Naku po. Anyway, nilinaw ng mga senatorial aspirants kasi kanina nandito sa Iloilo, ka-coffee, no? Yung mga senatorial aspirants, yung ilan sa mga senatorial aspirants sa alyansa at sa kanilang press briefing, sinabi naman po nila na hindi nila magiging style yan. Oy, nako, yan, solo na yan, balik na ulit yan sa mga DDS. So, style nyo na ulit yan, yung manira ng manira, kasi dyan kayo mahuhusay Kinakailangan, mabira nyo ng mabira ang presidente, mabanatan ninyo ng mabanatan ang presidente para mangibabaw kayo. Yan, sa inyong style na yan. Dahil sinasabi po ng mga senatorial aspirants ng alyansa, hindi yan ang aming magiging estilo. Yung kay PBBM, again, hindi yan paninira dahil factual po, may mga batayan po yan yung sinasabi ng ating presidente. Ay, napapahiya kayo ngayon, ka-coffee. Lalo pang umiyak itong mga DDS ang sinasabi na 12-0. Kasi ang pinupush ngayon ng administrasyon kailangan itong 12 na senatorial aspirants sa ilalim ng alyansa, lahat makapasok yan at walang pasingitin doon sa kampo ng mga DDS. Ako, ang honest take ko dyan, ka-coffee, mukhang malabo, sa totoo lang mukhang malabo yung Magic 12 na yan na coming from one party, no? Coming from the alyansa lahat. Hindi yan magpakatotoo na tayo, ka-coffee, medyo malabo-labo yan na yung 12 magagaling. Hindi naman sa negative tayo, hindi naman sa nawawalan tayo ng pag-asa, pero ako tiyak na hindi lulusot yan. Pero majority po ng mananalo sa pagkasenador, tiyak na tiyak tayo na manggagaling yan sa partido ni PBBM. May makalusot man yan, halimbawa sa grupo nila Digong, isa, makalusot yan isa, or pinakamarami na po yung dalawa. Sa grupo naman po ng mga Dilaw, grupo nila Lene Robredo, mukhang alanganin pa, ka-coffee, na may lumusot ng isa sa kanila dyan. Kasi kung titignan mo yung survey, kaliwat kanan, hindi po lumulusot dyan. Masyado pong mababa yung nakukuha nila sa survey. Alam naman natin, ka-coffee, kung titignan natin yung survey, proven and tested na ito
nung panahon ni PBBM noong 2022, talagang number 1 talaga siya sa survey. At ganoon din po yung mga senatorial aspirants that time 2022, at lumabas. Yun nga ang mga nanalo, kaya ako very confident ako sa mga survey, lalo na kung ang survey, ito, kailangan natin tandaan yan. Kung ang survey galing sa mga pinagkakatiwalaan na research firms, halimbawa SWS, halimbawa Pulse Asia, Okta Research, yan, mga kapanipaniwala pa yan eh. Pero ang ginagawa kasi ngayon ng ibang grupo, gumagawa din ng mga sarili ng survey para syempre palabasin na yung narrative na, uy, number 1 tayo. Example, yung ginagawa ng grupo nila Leni Robredo, mga survey daw sa mga universities kung saan nakakapagtaka naman yung Magic 12 nila doon, lahat miyembro nila. Diba? Nakakatawa eh, sila Franz Castro pumapasok sa Magic 12 eh. Kasi ang survey nila sa mga eskwelahan, may nakita ko nung isang araw, nag-survey sila dyan sa Centro Escolar University, ng isang araw dyan sa isang university sa Mindanao. Nakapagtataka, lahat ng kandidato nila pasok doon sa Magic 12. Yan ay hindi ka panipaniwala yung mga survey niyan. Tingnan ninyo yung mga survey. Halimbawa, isa pang hindi ka panipaniwalang survey, itong ginagawa ng Publicos Asia. Ang Publicos Asia ka-coffee kay Malutiquilla yan. Kaya alam mo naman kung kanino pumapanig yan si Malutiquilla. Siyempre sa mga Kibuloy yan, sa mga Duterte yan, strategist yan eh. Style nila yan, grupo nila Malutiquilla para palabasin ang mga taong bayan gusto ng itong mga senador na ito na iboto base dito sa resulta ng Publicos Asia. Medyo hindi ka panipaniwala yan. Kaya ang akin, ang sinasabi ko, totoo ang survey, nasa sayo naman yan, nasa interpretasyon mo yan, pero syempre tingnan mo rin yung reputasyon ng gumawa ng survey, tingnan mo yung gumawa ng pag-aaral, ng research na yan, kasi kung Publicos Asia lang yan, proven na yan na dinudoktor yung mga resulta dyan nako, mahirap-hirap na yan. Pero kung Pulse Asia yan, SWS yan, Okta Research yan, mas established pa ang mga reputasyon nitong mga ito. Anyway, ka-coffee, nasan tayo ngayon? Nasa labas tayo ngayon dahil nandito tayo ngayon sa Iloilo. Pakita view medyo maingay yan. Lumayo lang kasi ako, sobrang ingay ka-coffee. Nandito tayo sa Iloilo, sa Gaisano ICC Mall ito. Yung mga taga Iloilo, Gaisano, Iloilo. At ngayon po may proclamation rally. Actually, alas 5 na po ng hapon dito sa Iloilo, and 6 PM inaasahan po magaganap po itong proclamation rally, and the President is also expected to come here, si PBBM at ang mga senatorial aspirants. Kanina nag-iikot-ikot tayo, nabalitaan nyo naman, nagkaroon ng press conference at may mga 7 o 6 na mga senatorial aspirants na nandito na sa Iloilo as early as lunchtime. Nagkaroon sila ng press conference dyan, at yung iba nag-iikot-ikot na. Ngayong alas 6 po, marami ng tao ka-coffee. Later sa next video natin, ipapakita natin yung dagsana ng mga tao dito, mga nakaputi at mga nakapula yan, at maingay na sa stage kung yung naririnig sa ating background. Lumayo na nga tayo ka-coffee. In fact, nandito na tayo sa may medyo taniman na tayo ka-coffee. Medyo gubat-gubat na ito, pero rinig na rinig pa rin po natin yung sound. Napakarami ng tao ka-coffee, pero alas 5 pa lang po yan. Ang event ay magsisimula po ng alas 6. Bibigyan namin kayo ng update ka-coffee. Kasama ko po yung ilang mga vloggers din, mga supporters po ni PBBM. Nandito rin po yan para mabigyan kayo ng mga update, latest information patungkol po dito sa proclamation rally ng Alyansa dito po sa lungsod ng Iloilo. O siya, sige, yung mga hindi pa po naka-like ka-coffee, naka-like and follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang ka-coffee, like and follow yung mga nasa YouTube. Click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated din po kayo sa ating mga bagong upload. O siya, ka-coffee, ako'y pansamantala muna magpapaalam sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasa man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.